Ito mga kaibigan, totoo nga na ang salita ng Diyos ay hindi nakakadinahan. Kaya tingnan niyo po, 'di ba? Gaya ng sinabi ko po kahapon, kung ano yung mga dinanas noong unang panahon, nung unang mga taong nagkakalat sa magandang balita, kung ano po yung ginawa sa kanila. Yung iba wala na, pero ang salita ng Diyos ay hindi po huminto, 'di ba? Ang salita tungkol kay Jesus Christ ay hindi po huminto. Nagpapatuloy po mga kaibigan. Yung sabi ni Pablo na kahit sinasaktan sila, sabi niya, dahil dito tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtan nila ang kaligtasang na kay Kristo Jesus at ang buhay na walang hanggan. So kahit naghihirap siya mga kaibigan, kahit naranasan niya yung nilalait siya, inuusig din siya, pero hanggang ngayon ang magandang salita ay hindi huminto po, di ba? Kaya amazing po talaga ang Diyos. Hanggang ngayon, work of the Spirit po yan, work ng Holy Spirit po yan mga kaibigan eh. Gumagamit siya ng mga klaseng tao, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, masasama, ginagamit niya. Nagpapakita siya, pinaunawa niya ang mga salita para maunawaan siya, para maibahagi siya sa iba. No, ibabahagi na naman siya. Kahit pa may mga taong ayaw makinig, pero tiyak may mga tao ding gustong makinig. Yung mga taong may naramdaman sa kanilang sariling kakulangan. May mga dumating na problema na naisip na walang ibang makakatulong kundi ang Diyos. Dahil sa tayo mga kaibigan, meron talaga tayong maranasan na hindi tayo pwedeng tulungan ng isang tao, kundi ang Diyos lang sa pamamagitan ng ating pagdasal. Kaya kilalanin po natin ang ating Panginoon dahil sinabi dito na sabi ni Pablo, kilala ko kung sino ang sinasampalatayanan ko. Ganon din po tayo dapat mga kaibigan, kilala natin ang pangalan niya, alam natin ang pangalan niya, alam natin kaya kilala natin kung sino siya, 'di ba? Yan po mga kaibigan, kilala po natin siya, makilala po natin siya at yung pong bilang temple ng Diyos. Alam din natin yan na tayo ay temple niya at siya ay nasa atin. Alam din po natin yan dahil meron ng mga conviction ng banal na espiritu. Maiiwasan mo na yung mga hindi dapat gawin dahil alam mo na nasa sayo na siya. Magwo-work yun siya sa ating mga kaibigan. Unang-una sa panampalataya. And then, ang katibayan ng panampalataya ay ang mabuting gawa. At hindi po yan mahinto mga kaibigan eh. Kung tunay po tayong anak ng Diyos, tunay na nasa Kanya, kay Kristo, continue po ang paggawa mga kaibigan. Pwera na lang kung naiinganyo ka, kung hindi mo wino-work yung ibinigay sa'yo ng Panginoon. Hindi mo pinapaalab ang kanyang espiritu na ibinigay sa atin na nasa atin po tumatahan. Nagtamad-tamad, maganon, tapos gusto lang ng easy. Kailangan din po natin ng workout. I-workout po natin mga kaibigan ang binigay sa atin ng Panginoon, ang faith at
ang iba pang bagay. Dahil, what is faith without work, di ba? And what is work without faith? Maiiwasan natin mga kaibigan ang paggawa ng kasalanan, kaya no reason na sabihin after na napatawad ka, sabihin mo wala namang perfectong tao. Dahil binabalaan po tayo ayun dito mababasa po talaga natin mga kaibigan. Habang binabasa ko naalala ko yun na ano na naman sa aking isipan yung sinabing walang perfectong tao, nagkakasala talaga. Na samantalang pagbasahin natin ito, may babala, merong pag-alala, pinapaalalahanan tayo. Sinabi dito na, iwasan mo ang makamundo at walang kwentang usap-usapan, usap-usapan, dahil lalo lang mapapalayo sa loob ang mga gumagawa nito. Ito usap-usapan pa lang, hindi magandang usapan pa lang ay mapapalayo na ang ating mapapalayo na tayo sa Diyos. How much more kung yung mga ginagawa natin dati na mga bisyong sinisira natin ang katawan natin, yung mga ibang mga kasalanan. Mas lalo na yun, 'di ba? Ito nga usap-usapan lang, chika-chika lang, tsismis-tsismis lang ay hindi na magandang gawain. Napapalayo na tayo sa Diyos. Lalo pa yung mga masamang gawain, mga bisyo, no? Kaya meron talagang mabuting gagawin tayo mga kaibigan pagkatapos ng kaligtasan. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo sa katotohanan. Pag tayo kasi sumampalataya kay Jesus Christ at totoong nasa atin siya, meron kang magagawa mga kaibigan, meron kang gagawin something para sa Panginoon. At hindi ka na magkaroon ng hiya. Meron ako nabasa dito